Minsan tayong mga tao, kapag hindi nasagot ang ating panalangin, magtatampo na. Hindi na magsisimba. Hindi na aattend ng debosyon. Sabi ako, ililipat na ng ibang relihiyon. Tapos kapag ganun ang nangyari, lipat na naman, hindi na kontento. Kapag di na dinig, lipat na naman. Alam mo ang tawag doon? Tipaklong, no? Huwag naman tayong Kristiyanong tipaklong. Talon tayo ng talon, hindi mapirmi. We stick, no? Tuloy lang ang dasal. Mayroong mabuting dahilan kung bakit hindi ibinigay yan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, isinaysay ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang kanino man, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa Kanya araw at gabi. Bagamat tila nagtatagal, iyon, sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, mahal ka ni Lord. Yan. Batiin yung katabi niyo, mahal ka ni Lord. Yan. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ha? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan niyo yung katabi niyo. Kita ko kayo, hindi natingin sa katabi. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tapos sabihin mo, kaibigan. Laksan niyo, sabihin mo, kaibigan. Lahat ay nadadaan sa dasal. Amen? Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Yan ang itinuturo ng ating mabuting balita ngayong umagang ito. Lahat ay nadadaan sa dasal. Subalit, no, hindi lang basta dasal ito, kundi meron kang tiyaga, no, sa pagdarasal. Amen? Sapagkat, dasal kang, kung ikay nagdadasal at ikay may tiyaga, mayroong may himalang darating sa buhay ko at buhay natin. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ha? Ito ang inilarawan ng Panginoong Hesus at pinaalala niya sa kanyang tagapakinig na huwag kayong manghihinawa, huwag kayong panghihinaan ng loob sa pagdadasal, no? Sapagkat ang Diyos ay nakikinig. Sapagkat ang Diyos ay bukas ang kanyang tenga sa ating mga dasal at ating mga panalangin. Kaya nga ginamit dito ng Panginoong Hesus ang isang hukom na walang kinatatakutan. Subalit yung babaeng balo, araw at gabi, walang inatupag, kundi kalampagin ang bahay ng hukom. Gusto ko ng katarungan. Pagdating ng tanghali, gusto ko ng katarungan.
Pagdating ng gabi, gusto ka ng katarungan. Ala, di narindi ang hukom. Kaya anong sabi ng hukom? Ako'y walang iginagalang kahit na sino. Subalit, itong babaeng ito, kakulit. No. Kumbaga, sa Tagalog, ako'y naririndi na Diba? Kakulit ibibigay ko na ang kanyang gusto. Baka ako'y mainis pa sa kanya. Kung yun nga'y masamang hukom ay nagagawa, pwedeng gawin yun, ay hano pa kayang ating Diyos na napakabait at napakamapagmahal na hindi ibibigay ang ating mga panalangin. Amen? Tamang unang pagbasa. Ipinaalala sa atin ng unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan ang mga karanasan ng bayang Israel. Kung paano sila pinalaya ng Diyos sa bansang Ehipto. Kung paano sila pinadaan doon sa dagat. Subalit ang bayang Israel ay napakatigas ng ulo. Ayaw sumunod sa Kanya. Talaga naman, abay ang Diyos kung ang Diyos lang ay hindi mapagpatawad, hindi mahabang pasensya, ay di naparusahan na sila. Subalit mo, nung sila'y nagdasal, Panginoon, kami tulungan mo, abay, nahati ang dagat sa pamamagitan ni Moises. Nung sila'y walang makain, nagpadala ang Diyos ng mana, nagpadala ang Diyos ng pugo para sila'y pakainin. Pinaaalala ng unang pagbasa, na ang Diyos ay bukas ang kanyang puso sa mga taong nananalangin sa Kanya araw at gabi. Amen? Na kapag tayo humiling sa Kanya, ay tutugunin niya. Amen? At yan ang sinasabi ng ating mabuting balita. Magdasal tayo, huwag tayong titigil. Sapagkat ang Diyos may 3 sagot sa ating panalangin. Ano yung unang sagot ng Diyos? Kung iyan ay para sa iyo, ibibigay ng Diyos ura-urada. Amen? Lagyan man yan ng dingding, babagsak ng Diyos yan kung yan ay para sa iyo. Amen? Subalit may pangalawang sagot ng Diyos. Alam mo anong pangalawang sagot ng Diyos? Hindi. Kaya huwag tayong ang problema kasi sa atin, ang tingin natin sa Diyos ay parang ATM. Yung ATM machine, parang din sa gilid ng ating simbahan may BPI, may lalabas agad ng pera. Pero hindi ganun ang Diyos Alam niya ang makabubuti at makasasama sa atin. Amen? Kaya kapag hindi nasagot ng Diyos ang ating panalangin, huwag kang magtatampo. Okay? Sapagkat minsan tayong mga tao, kapag hindi nasagot ang ating panalangin, magtatampo na. Hindi na magsisimba, hindi na aattend ng debosyon. Sabi ako, ililipat na ng ibang relihiyon. Tapos kapag ganun ang nangyari, lipat na naman, hindi na kontento. Kapag di na dinig, lipat na naman. Alam mo ang tawag doon? Tipaklong, Huwag naman tayong Kristiyanong tipaklong. Talon tayo ng talon, hindi mapirmi. We stick, Tuloy lang ang dasal. Mayroong mabuting dahilan kung bakit hindi ibinigay yan ng Diyos. At dadako tayo sa pangatlong sagot ng Diyos. Oo, pero sa tamang panahon. Hindi panahon ko ang masusunod, kundi panahon niya. Kagaya sa akin, pumasok ako ng seminaryo 2009. Naordinahan ako 2015. Paki-compute, ilang taon ako nasa seminaryo. 16, 17, di ba? Marami na ako may nakasama na ako mga batch. Nauna nang naging pare, ako ang naiwan. Kaya ako may dumating na sa punto ko'y nagtanong, ako ba'y tinatawag mo, Panginoon? Pero dumating siya. Dumating ang biyayang iyon. September 17, 2015, hindi ako naging pare. Pero naghintay ako ng mahabang panahon. Ay gusto kong maging chaplain. Ako po ay chaplain ng Bureau of Fire. Pero bago ako naging chaplain ng Bureau of Fire, nag-apply ako bilang chaplain ng PNP. Denied. Ay di ako mag-apply sa bumbero.
Hulaan nyo, ilang taon ako bago nakapasok ng bumbero? 3 taon. Pero tamo naman, hindi ako nanawang manalangin. Lord, kung sa akin to, ibigay mo. Pero kung hindi sa akin yan, gawa ka ng paraan, ihanap mo ako kung saan mo ko ilalagay. Inilagay ako sa BFP. Mo? Kaya huwag tayo manghihinawang manalangin. No? Mabait ang Diyos, mapagmahal siya. At tayong mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, yan din ang ating isa sa buhay, isa sa puso, at isa sa isip. Bakit tayo matyagang pumunta dito kahit hindi Biyernes? Sapagkat tayo nagdadasal sa Kanya na nawang ating mga panalangin ay Kanyang madinig. Amen? Kahit napakainit, kahit tanghali, kahit hating gabi, narito kayo. Kasi nagdadasal tayo na sana ang panalangin natin ay mapakinggan niya. At yan ay tama. Subalit, huwag tayong paghihinaan, ha? Baka sasabihin nyo, katagal naman sumagot, Father, ay talagang gayaan. Huwag manghihinawa, no? Ibibigay ng Diyos ang ating mga panalangin sa Kanyang panahon, hindi sa panahon ko. Kaya sige lang, tuloy lang magdasal, no? Sabi nga na makabagong panahon, push pa more. O sige, dasal pa more. No? Sapagkat sa mga taong nagtsatsaga ng panalangin, may himalang darating. Amen? Sabi mo sa katabi mo, tinan mo katabi mo for the last time, no? Tinan mo yung katabi mo, sabi mo, sa taong matyagang nananalangin, may himalang darating. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa umaga. Bago ko igawad ng huling pagbabasbas, sapagkat ngayon ay Sabado, tayo mamimintuho sa mahal na Birheng Maria, sabay-sabay nating dasalin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng mga angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawan nila ang iyong katugon at tatanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nazareno,